ng diskarte at pagsisipag sa buhay at nang makaahon ay hindi nakalimot na tumulong sa iba. Yan si Nanay Avelina de Guzman ng Barangay 12, Zone 1, Caloocan. Graduate ng Computer Programming. Ginamit ni Nanay Avelina ang kanyang napag-aralan para magnegosyo na naging daan sa kanilang pag-asenso. At ngayon, kaya na niyang tumulong sa iba. Hindi niya nakakalimutan ang mga kabarangay niya. Sikreto para mapangalagaan namin yung kliyente namin at babalikan nila kung let's say may kailangan sa amin umorder, good communication, good relationship sa kanila. Matuto kung paano dumiskarte sa buhay mula kay Nanay Avelina dito sa Kwentong Kabarangay. I-welcome na po natin sa LTE si Nanay Avelina de Guzman. Good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Kumusta ang umaga niyo, Ate Abby? Okay na okay. Gusto natin, my friend, ang ganda ng negosyo niya. Computer parts at mga software. Diba? Oo. Diba sabi mo nga sa akin kanina, ano nga ba yung Kasi kung mundo ng ano na to? natin, di ba, sa world ng computers, software, semiconductor companies, generally, masculine ang industry na ito. Pero, nag-iisang merong Filipina na pinasok ito, no? Pinasok ang Ganun. industriya nito. Paano niyo po naisipan to, Nanay? Kailan kayo nag-umpisa mo? Dating sales agent ako ng isang computer company sa Binondo. So, since na yung boss namin ay nagtitipid sa tao, so ginawa nila kaming all around. Actually, ang in-apply ko ay secretary. So, ginawa kong collector. Minsan, nagdi-deliver kung kaya kong bitbitin. Ano pag binababasa niya? Tapos, nagpa-follow up ng collection. Yes. Oo. Tapos, nagre-record ka ng mga benta. Yes. So, yun. So, natuto ka. So in short, my friend, yung kausap ng boss niya, kausap niya rin. Yes. So, supplier, kliyente, mga parts. Parts ng supplier, kliyente. Kasi yung kliyente, magpa-follow up ka ng collection, magpa-follow up ka ng benta. Natuto. Si supplier naman, papalo mo yung order, magkakanvas ka ng items. So, kaya natutunan ko yun. Gaano katagal itong pagiging empleyado po ninyo? Anong taon ba kayo Since nag-umpisa? 1992, so Ayun. nag-resign ako 1997. Bakit po kayo nagdesisyong mag-resign? Kasi marami na silang hinayar na empleyado, ako hindi tinataasan. So, mayroon na akong... Nasaan po itong boss niyo po? Hayaan na natin siya! Hayaan na natin Saan po bumalik? Sa Hong Kong. Okay. nag-Hong Kong na. Kasi Chinese nga. Chinese nga. So ito na! Nag-resign ka! Eh ano naging trabaho mo? Paano yun? May nag-adapt sa akin, isang kliyente namin. Kinuha ako. At doon sa kliyente namin na yon, parang doon ako nabigyan ng opportunity na maging yung position na binigay niya sa akin is managerial position. Okay, and then? So, lahat ipinaubaya sa akin, yung pag-manage ng company niya. So, doon ako natuto. So in short, lahat ng mga software na ginagamit sa computer, mga parte, alam mo kung ano yung gamit? Kahit tulog ako, gisingin mo ako, kailangan ko ng ganito. Sige, Alam mo na yun? Alam ko na. Okay. So, maging mas specific tayo doon sa pag sinabi natin computer parts. Ano po itong mga binibenta yung computer parts? Katulad ng memory, Oh, hard drive. Hard drive. Nung panahon ko na yun na sa boss ko pa ako, yung mga floppy drive, ganyan. Noon, floppy pa, no? Hindi pa usang Ang tagal USB. naman yan. Wala pang USB. Wala pang gano'n. Pero ngayon po, monitor, oo. printer, mga gano'n. Ayun. At ito ay naging negosyo nyo. Bakit po kayo nag-decide na magnegosyo na kaysa maging empleyado? Kasi sa nabuntis boss nyo. na ako. Akala ko dahil sa boss nyo, kasi nairita ako sa boss ko. Hindi pala. At least may ibang rason. Pamilya. Wala akong makuhang maayos na mag-alaga sa anak ko. So, syempre, nag-iisa lang yung anak ko, tapos mapapabayaan pa. So, nag-decide akong mag-resign. Yung sa pag-resign ko, habang nagpapalaki ako ng anak ko, so yung mga kliyente kong na-build up ko naman nung nasa company ako, tinatawagan ako, nasan ka na, kumusta ka na. Oh.
Ganyan. Kasi hindi niya maiwanan yung anak. Oo. So, nag-build siya ng negosyo na maaaring niyang tutukan. Nakasama Sabihin niya na ang kasama kanyang niya anak. Ang ganda nun. Oo. At syempre, nakita rin natin dito, my friend, na hinahabol ka ng mga kliyente at hinahabol ka rin ng mga Nakapag-build ka siya ng supplier. relationship. Oo. Bakit ho, ganun na lang yung, kumbaga, yung pag-ano nila sa'yo, pagkuha nila sa'yo. Siguro may tiwala sila. Hindi nakapag-ano na siya ng relationship, magandang relasyon sa At kanila. hindi niya nasira yung tiwalang yun. Yes. Ayan. Kumusta po nung nag-start kayo? Mahirap po ba o naging madali po Kasi sa inyo? meron kang bagong baby, Correct. Madali. pa kayo nun. Madali hirapan mo. kasi may kakilala na ako, Oo. supplier at client. Mahirap kasi wala akong pera. Yun ang mahal, ang Paano problema. yun? So, paanong diskarte ang ginawa mo? Ang ginawa ko, siyempre kinausap ko si supplier. Okay. So nagtiwala naman sa akin. Ayun. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. So, para kukuha ka ng supply, ibibigay mo sa kliyente, babayaran ka, babayaran mo sa supplier. Yes. Ayun. Yung opisina ko, yung inuupahan namin, studio type lang. Since Okay. nung time na yon ay telemarketing naman yung trabaho namin. Hindi naman pumupunta talaga yung mga customer. Kaya, ang ginawa ko, nag-provide akong isang linya ng telepono, nag-provide ako ng anong tawag, fax machine, pero ngayon hindi na ginagamit yun eh. Correct, wala na. Fax machine at saka isang computer kasi paggawa ng proposal, so doon ko ginagawa. Okay, my friend, mula sa inuupahan, may building Tinan mo yung Laki dining ng table building. babasagin. Opo, Ha? ito kinaupuan Ang namin ganda ngayon ng ay isang pagkakat ng malaking buhay. building. O, di ba? Di ba? Opo. Gaano ho kahirap yung pag-build na para maging ganito na po yung buhay ko? Mahirap din kasi yun na nga, lumalaki na, dumadami na rin yung kliyente ko. Hindi pa rin, syempre, hindi nagsasapat yung Mga tao mo rin. Yung hindi, overhead. naging kumbaga, anong tawag dito? Ikaw na lahat? Ako na lahat. Ay, ikaw pa rin lahat? Asawa ko. Ay, ikaw pa rin lahat? Yes. At least Sige, ikaw... nasubukan kong kumuha ng tao, kaya lang si tao, sinasahuran ko, pero pinapasok sa iba yung May mga benta. ganun ka magkatsyempuan nga naman ng mga Alam mo, tao. yun ang mahirap talaga. Kaya talaga, ang ano din dito is, kailangan tutukan mo ang Yes. business na kunin nyo. Kaya hindi na kayo umalis. Hindi na. So, tinulungan kayo ng asawa ko. Nag-resign na rin siya sa trabaho niya. Siya yung taga-deliver ko. Ayun! Siya yung nasa labas. Oo. Ako yung nasa office lang. Ngayon po ay 2024, cut to 2024 po, kamusta na po ang negosyo? Ano na po ang na-improve at ikinaganda pa ng inyong negosyo ngayon? Actually, ngayon 2024, wala naman na-improve eh. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi nag-umpisa ako ng negosyo ko 2007. Opo. So, nag-boom kami. Nag-umpisang mag-boom, 2018. Wow! So, kumbaga, dekada bago. Na-establish talaga yung business. So makikita mo, my friend, ang business, matagal. Bago ma-establish, Hindi na nangyayari tatsagain overnight. mo. Tsatsagain Tsaga. mo. Tapos, nabili namin itong bulok na lupa. Ay, bulok na bahay dito is 2017. May pera na kaming konti. Oo. Tapos, nag-ipon kami ulit. Nag-ipon para mapagawa. So, napagawa namin ito 2019. Ilang floors ba ito? 4. Po. Tapos po, ma'am. Mula sa bulok na bahay, for 4 na floors. Oo. Meron kami isang floor dito sa taas. Opo. Saan po yun? Turo nyo na po naman. Opo. Ma'am, ilan po ang anak natin ngayon? Isa lang. Isa po. At siya po ay established na rin. Hindi, estudyante pa. Estudyante. Estudyante pa. Mata-mata pa kasi sila, ma'am, nag-upisa. Oo. Ano po yung nakikita nyong parang hindi naman sekreto, kumbaga skill para yung business, sabi nga niya, hindi naman talaga nag-i-improve ng todo-todo eh. Kumbaga, nasusustain nyo lang. Ano yung pinakakailangan? Dumaan din kami sa yung ups and downs. Yeah, yes. So, nandoon ng may order si kliyente, pero yung mga bayad sa amin, mga post-dated check. Nako! So, mayroon naman akong kakilala na in-check din, na nagre-rediscounting ng cheque. Oh. Yung checking bayad sa akin ng kliyente ko, ipapare-discount ko, pero babawasan niya yun, syempre. Meron siya makukuha commission. Portion ko. Porsyento. 20% ang kinakaltas niya doon sa cheque. Oh, may ganun din pala. Makabili ako ng items na pang-deliver. So ngayon, ano na, sustained nyo na. Alam nyo na ngayon kung, ay, hindi, wag natin kunin yan kasi may ganito. Alam nyo na ngayon. Alam ko Paano? na ngayon. Paano So, kumbaga parang mayroon tayong nararamdaman na wag muna natin itong bilhin kasi Yeah. mayroon tayong paggagamitan ng pera. So, nandun na yung natuto na kami. Yun. Noong mga panahon na yun, hindi kami
wala kaming ganito. Yes. Plastic na lamisa ang gamit namin. Wala kaming rep. Wala kaming salasit, kundi mga yung monoblock na ano lang. Oo, di ba? Nakikita nyo, Opisina nag-umpisa namin. sa simple. Yung opisina namin, ganun lang. Yung inupahan namin yung sa kabila ng bahay. Yan ang ginawa kong office. Yung sala, hindi na kami nagsala, ginawa kong opisina. Husay. Yung taas, tirahan namin. Husay. Nakita mo yun, friend? Hindi dapat sa umpisa pa lang, laborious ka na. Oo. Parang, bilhin na natin ito lahat para Todo agad. labas agad yung pera. Pagdating ng down ng business, wala ka nang Wala. kung madudukot, hindi ba? Okay, ang kagandahan daw sa inyong ginagawa rin ngayon bilang mga may-ari ng business, ay meron kayong way para pasalamatan yung inyong mga empleyado. At mga po ba yung kliyente, at oo. mga kliyente rin. Ang bilang pasasalamat namin sa kanila, pag ganitong year-end, alam niyo naman yung ganitong Holiday buwan, season. holiday season. So nagbibigay kami kasi nagsusolicit sila eh. Oo. So, sa isang company, yung nagre-release ng cheque, yung nag-o-order, yung boss, tapos may parapol pa sila. Babalikan mo talaga sila, talagang... Yun ang kanilang pasasalamat. Parang munting pasasalamat sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa inyo Sa bilang buong taon, sa mga taon. napakaganda. Okay. Kayo, ayan ma'am. Yes, Kayo naman my po, friend. My friend, kayo naman, ano ba ang pinagpapasalamat niyo po sa inyong negosyo? Ayun, nabago yung buhay namin. Yun. Tapos dito sa mga kapitbahay namin, Ayan, oo. dati kasi mayroon kaming computer shop, yung bang PisoNet. Opo. Yes. Opo. Doon sa PisoNet na yon, ginawa ko mayroon na kaming Xerox, mayroon kaming lamination, mayroon typing. Kung baga lalabas yung tao doon, buo na, tapos na yung... Kompleto na. May school supplies ako. So pagdating ng ganitong season nga, nagpapaluto kami para pakain sa mga customer namin, ng mga kapitbahay. Huwag makakalimot sa mga kabarangay. Noong panahon ng pandemic, di ba binawal yung yung mga computer shop. Opo, yung mga... Binawal yun. yung large Nauso gatherings sa noon public. yung ayuda. Opo. So naisip namin, magbigay na lang kayo tayo ng bigas. Yun. So yun, mula noong 2020, nagkikilo kami ng 5 kilo. Kung ilan yung kaya namin maibigay. Dati, nakapagbigay lang kami. Nasa 50 yata ang tigla 5 kilo eh. Yung panahon na yun. Tapos, tinuloy-tuloy na namin dahil inaabangan nila ng mga kapitbahay namin. At saka- magbibigay ka ng bigas. Oo, at Ganda nun para sa mga kabarangay. Yes, friend. Saka ito hindi kumbaga natural sa kanya to kasi dati Yes. pa niya ginagawa ito. Tsaka hindi Wala lang pang yun, my pandemya, friend, feeling she gives ko, back. kaya niya rin yung ginagawa, yun nga, parang sa dami ng kanyang, sa mga blessing na meron siya, na umuulan sa kanya, kailangan niya rin ilabas din yun at Paying it ipamahagi. forward. Yes. Diba? Ayan, ma'am. Saan po niyo po ba nakikitang pamupunta itong inyong negosyo? Anong future ng negosyong ito, ma'am, sa inyo? Parang kasi pagod na rin ako eh. Pwede na po pamana. Alam mo kung bakit siya pagod? Pwede Kasi naman kailangan... pamana sa atin. Sabi ko sana ko, Pamana mo na lang sa amin. pag nakatapos ka, Ayan. Yun, may plan na. pag nakatapos ka, hihinto na kami ni Papa mo. Oo, Kasi ikaw na magpatuloy. ikaw nang magpatuloy. Ano sabi Kaya naman lang, mo? sabi naman ng anak ko, hindi niya gusto yung aking Sige, ma'am. ginagawa. Ma'am, okay tayo, di ba? Pwede naman. Marami po kami Available tayo. po kami. Sige po, kami po bahala. Ano Opo. po bang kailangan gawin? Joke lang. Kasi hindi ay yung anak, parang hindi niya rin nakita. Malay niyo ma'am, pag nakatapos siya, kasi Ayun. nag-aaral pa. Sabi niya, yung ginagawa mo, hindi ko gusto yun. Nandiyan ka lang sa isang sulok. Ang gusto niya yung nag-i-explore ba, maraming Active napupuntahan. siya, oo. Baka Sabi ko naman- na, huwag mong maliitin yung hanap Tama. buhay ko. Kung anong mayroon tayo ngayon, dahil yan dito. I think naiintindihan ko si nanay, naiintindihan ko rin yung anak niya. Kasi sa napakarami nating mga magagaling na negosyante, kagaya ni Nanay Ave, no? Yung pag ninegosyo talaga ay isang, parang ano na rin eh, yung parang i-devote mo yung sarili mo doon para masiguro mo kasi na mag-evolve ng maganda ang negosyo. Pero ang gusto rin ng anak mo, makakahinga rin siya at mabubuhay din siya. Pero- Kasi, syempre, hindi naman tayo nabuhay para lang maghanap buhay. Sinasabi lang ng anak mo, Nay, live a little, sabi. Mag-relax daw kayo. Oo, relax ka rin daw. Basta saan ba't
Malay mo! magkakaroon din ng turnaround At ang iyong may anak. feeling ko dahil kayo innovative kayo, mapalaisip kayo, mara nyo yung anak nyo Inspiring. makaisip ng paraan Inspire para sila. may pagpatuloy pa rin niya to na siya pa rin ang nagbaband. Pero may gagawin siyang inspiring ibang yung kwento. diskarte. So, may inspire yan. Correct. May inspire. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!